Hindi naman kasi umano biktima ng political persecution ang dating presidential spokesperson. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, pangungunahan nila sa Makabayan Bloc ang pagharang sa naturang plano ni Atty. Harry Roque sa pamamagitan ng House Quad Committee. Sa ngayon, may umiiral pa kasing contempt at detention order ang Quadcom laban kay Roque at iginiti kay Castro na dapat muna itong harapin ng abogado. Maaari raw idaan sa government-to-government channel ang opisyal na magiging posisyon ng Quadcom sa issue para maipaabot sa the Netherlands ang panig ng gobyerno. Sa isang pahayag, una na rin iginiit ng isa pang Makabayan Bloc member na si House Assistant Minority Leader Arlene Rosas na maituturing na umano'y mockery of justice at sampal sa mga Pilipino ang hakbang na ito ni Roque na halatang pamamaraan lang umano ng dating presidential spokesperson para takasan ang kanyang mga pananagutan sa bansa. Ang Malacanang may hamon naman kay Roque ukol dito. Maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abogado kay dating presidente Duterte. So, karapatan mo naman yan na mag-abogado, pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito at ma-clear out niya yung kanyang relation, no? O yung involvement niya sa POGO. Ang liderato naman ng House Quad Committee target na rin isama sa kanilang susunod na pagdinig ang pagtukoy kung paano nakalabas ng bansa si Roque at nakapunta sa the Netherlands kahit may contempt at detention order na ilibas laban sa kanya ang joint panel. Nais na nilang pagpaliwanagin ang Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration ukol dito. I have to explain to the committee Harry Roque is cited in contempt, but his country, especially ngayon, lumabas talaga with Sara pa and all other entourage dun sa na siya pero napaka-comfortable siyang tulakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang dating. So malalaman natin siguro yan ang cheering. Wala pa naman yung ICC, may contempt na siya eh. Wala pa naman yung ICC na issue eh. He was already ordered detained. Unfortunately, he was not in the country. He left the country, no? For whatever reason. Hindi niya na-serve yung kanyang contempt order. Angelique, kung nga matutuloy, no, sa loob ng linggong ito ay nakatakdang ipagpatuloy ng House Quad Committee itong kanilang pagdinig ukol nga sa issue nitong iba't ibang issue kasi ito, Angelique, dun sa umano'y EJK noong nagdaang administrasyon, mga issue sa POGO at iba pang usapin na may kinalaman dito. At dito nga pumapasok yung mga issue na talagang iniimbestigahan nila patungkol kay Atty. Harry Roque at idadagdag na rin dyan yung pagtalakay nga kung paano siya nakalabas ng bansa. Angelique? Yes, Mela, napag-usapan ba ng mga kongresista kung may plano sila o hakbang na magsampa ng kaso para makansela ang pasaporte ni Atty. Harry Roque? Angelique, sa ating panayam kay Congressman Stephen Paduano, isa sa mga leader ng House Quad Committee, kapag nagkaroon na sila ng pagdinig, kabilang nga yan sa mga options na maaari nilang matalakay sa kanilang pagdinig. Dito nga kasama yung DFA at BI. Kasi sinasabi nga, Angelique, ng ating mga kongresista, may umiiral naman na contempt at arrest order, ang detention order, ang Kamara laban nga sa kay Atty. Harry Roque. So nagtataka sila kung paano siya nakalabas ng bansa. Yung contempt at arrest, contempt at detention order ng Kamara ay hindi namang same level, no, ng court order dahil nga iba din yung proseso dito sa Kongreso. Pero sinasabi nga nila, Angelique, bakit hindi man lang at least ay nai-alert sa kanila na palabas na ng bansa si Atty. Roque. Kaya ito, yung Angelique, yung mga kabilang sa kanilang mga pag-uusapan at naitanong natin kung talagang isusulong ba nila na ipakansela na rin yung passport ni Atty. Roque. Pero yan ay
pag-uusapan at tatalakayin nga dito sa pagdinig.